silence, burn the fear. Louis Drum Studio, the sound is clear. Bang the skills, let the chaos reign. Ayun, running na kami. Alright, magandang gabi sa ating lahat. Ito ngayon ang episode 6 ng Luis Drum Studio Podcast. Kasama ko ngayon, syempre, si Krista Miao. Hello! Yan. Si Krista Miao ay isa sa national finalist ng STI Talent Search. Isa rin siya sa contestant ng Music Hero segment ng Itbulaga. Before. Oo, Way nag-perform back. siya dati. Yeah. Tapos, former drummer din siya ng Anaya Band. Tapos, nag-perform din siya before. Former tribal drum duelist siya ng Dututan. So, i-follow niyo rin siya sa kanyang Instagram page, tsaka Facebook page na Krisa Mia. Ilalagay ko yung link sa comment section mamaya. Mamaya na, PJ, ha? Okay, wag mo munang ilagay dyan. Suspense. Baka mag-lag tayo. Check doon lang ulit, TJ, ha? Baka may mag-lag tayo sa ano. Okay. So, this time mag-uusap muna, magkukwentuhan muna tayo, no? Para sa mga buhay-buhay natin. Oh. Guys, sa mga may mga katanungan diyan kay Krisa or sa regarding sa topic namin or sa drums, yan, comment lang kayo. Saan natin nakikita yun? Tapos pa-share na lang din. Secret! Surprise ba? Yung makikita. Kaya lang dalawa tinginan. Kasi podcast eh. Pero, Alright. ito, yung pagkain natin ngayon is kagaya lang nung last time. Natikman mo na ba to? Peppa No. wings. Ayan, boneless, boneless chicken. Oh. Then, meron tayong tea. Hanggang ngayon, nakalimutan ko pa rin kung ano to. Yan. Kain na inom muna tayo saglit, tsaka kain. Guys, Dinner. kayo din. Kain tayo, guys. Ay, nga pala, no? Yeah. Sa mga, night persons. Shout out sa ating lahat. Ayan. Ha? Ito ba? Talagyan natin dito, no? O kahit kuha-kuha ka lang ng kahit kuha-kuha ka lang ng isa-isa, gano'n. Okay. Kung anong like mo. Alright. Pwede rin ito, no? Yan, ganyan. Dinner muna tayo, guys. Before tayo mag-usap. Habang, nag-iisip ako ng tao. Tsaka para gutumin din natin, diba? Ano talaga ito? Mukbang talaga ito. ASMR. Kita nga sa comments last time Ba't daw kayo lang yung kumakain? Dapat sa'yo natin. Ganyan talaga. Shoutout sa'yo, Gervin. Si Gervin yung nag-comment. So, si Gervin, isa sa online drum teacher namin. Oh, wow. Okay. So, Krisa, kwento mo naman, paano ka nagkaroon ng interest sa drums? Kung ano. Kasi syempre ako nung last episode nakwento ko Mm. Ikwento ko lang mamaya ulit. Pero Yeah. ikaw muna ngayon, kasi syempre ikaw yung ating magandang host. Ngayon ko lang to. Sige. Take your time. Narinig ba dito yung nguyak? Yan o. Narinig namin. Mm. Ay, sure ko pala. Sige, kwento ka muna, please. Regarding, kung kailan mo na tripan na mag-drums, gano'n. Grade 7 ako noon. So parang first. Grade 7, elementary? Parang Ay, equivalent high siya school sa pala. first year high school. Oo, first year high school. Pero talagang bata pa na ako. Elementary pa lang ako. Ang dami ko nang gustong itry. Experimental. Nag-taekwondo ako. Mga ganong bagay ba? Taekwondo Sayaw. lesson, ganyan. Yeah. Then lumaban din ako sa bulk prison na and I got a medal. So, silver medalist ako. Oh, yeah. ayos. Talented. Di ka naman mahilig sa away dati. Di mo sure.
Ano pa, bukod doon? Ano pa yung iba mong tinaray? Bukod dun sa... Pero, sa instrument, meron ka bang ibang tinaray din? Yeah, I tried guitar too. And then keyboard. Yan. Ay, Bass. keyboard. Teka lang, sinishare ko eh. So, keyboard, keyboard piano lesson. Hindi, wala akong any formal. Parang self-taught. Yeah. Yung sa keyboard, self-taught lang talaga. Yung sabi sa drums, self-taught ka rin. Yung sa drums naman, meron akong tito. Actually, friend siya ni mama, na tito yung tawag ko kasi. Ganun eh. Respect, Ano diba? pangalan? Shoutout natin. Ay! Tito Berto! Yan. Shoutout sa'yo, Tito Berto. Yan. Nakikita na rin mo. siya yung nagturo sa akin ng mga basic. Yun. So, then from there, I took it from there na. Yun. Kasi, yung mahirap yung fundamentals. And, yung winark on din nila sa akin nun is yung wido. Alam mo yun? Yung parang, Play by ear. yeah, yun. Sobrang helpful nun. First year, parang first year high school. Yeah. Ano yan? Parang nagsali-sali ka na sa mga banda noon. Ganon. Ano? Wala pa. Yung time na yun. Sa learning phase pa ako nun eh. Yung talagang band era ko is, grade 8. The following year. Next year. Mm-mm. Kasi usually sa mga, kagaya ko, ako, nag-form muna ng banda. No, hindi ka na. Talagang, hindi ko pa naisip magbanda nun. Na-interesan ko lang na, ang cool nun. Parang may napanood ako sa TV. Tapos may napanood din ako sa school, drums. Parang, Mga banda. Oo. Like mga mainstream? Kaya, mainstream na banda. Hindi nga eh. Ano lang. Yung mga, di mo nakalimutan mo na pangalan. Ganon. Yeah, ganun kalaking impact ng mga kahit simpleng musicians lang. We don't know how big our impact is sa mga batang katulad natin lang dati, di ba? So, Malaki ang influence ng talaga ng TV. No? Yeah. Pagka nakita mo yung mga musician, parang may inspire ka ng tumugtog. Tsaka itry yung instrument. Doesn't matter if you're famous or not. Oo. Di ba? You're an artist, di ba? Oo. Pero Tagalog lang ako ngayon. Ay, sorry. Pero Sorry malabas na lang siya bigla eh. automatic. Kasi nag-speech. Yeah. Ano yan? Sa ngayon, yung business? More on IT. IT. IT stuff yun. Like yung system analyst. Yes, System analyst. Guys, if you need a guest speaker. Oo. Yung ba yung sa mo ngayon? Yun yung activity mo ngayon, mga work mo ngayon. Ang work ko is systems analyst talaga. That's a corporate job. And then yung pagiging guest speaker, yun yung parang equivalent ng gig sa akin ngayon. I see. So, nagsisitra ka din. Ano? Pinaprepare ko. Pinaprepare ko yung tuturo ko sa kanila. Kasi sa gig ka. Ilang set ba? Pinapractice din. Pero bago ka mag-banda, sabi mo next year eh. The following year. Anong ginagawa mo? Drum cover, ganyan. Di. Prod. Drummer. Rekta Productions na yung. Hindi, before ka magbanda. Wala mo na. Wala. Parang lang. Normal, ganyan. Yeah. Play lang ako 1 year. Next year, banda na ako. Yeah. Pwede. Yeah. Mabilis matuto pag ganong edad eh. Sa bagay, kasi inspired. No? Ako, late na ako eh. Late na ako nag-drums. 21 years old na ako. 21 years old na ako nag-drums Still eh. young. Natrabaho na ako noon. Dapat din naman. 21, 3. Pero, nung kamo, grade 7, no? Doon ka nag-start ng iba't ibang yun nga, activity. Yung sa martial arts. Ayun sa martial arts elementary. Na yun. Elementary pa yun. Oo, kaya before ako mag-drums, na yung legs ko eh. Na, Strong na. Yeah. Kumbaga, Kasi taekwondo more on kicks eh.
Oo, taekwondo. Eh di nung bata ako, watch out, watch out. Eh. Ay, mag-drops na lang ako. Buti pa to, may kamay. Oh, yeah. Yan na. Pero hindi naman, pero minimal lang sa taekwondo. So, Karate yung more on sa hands. Anyways, so, bukod doon, sa taekwondo. dance. Wow, sample. Next, hintayin nyo next week. Prepare ako. Joke lang. Oo, Gusto nyo ba? Comment kayo kapag madaming nag-request. Oo. Makakasama natin ulit si Chris sa next podcast. Next week. Okay, ano ulit to every Friday, 9 p.m. Yan, tingnan natin baka may nag-comment. Okay, so, kasi napapanood ko before nagda-drum cover kay. Active ka pa ba doon sa pag-drum cover mo? Di na kasi binenta ko lahat ng Binenta mo yung years drum? Yeah. Drum set. Nag-quit ako. Parang ayoko na. Ayaw mo na mag-drums. Oo, ganan. Aray ko. Aray ko! Pero, may secret muna. Secret. May reason. Intriga. May reason pala kung bakit, kasi mga drummer kid yan eh. Pero, itong mga susunod pa na mga taon, sa tingin mo, babalik ka ulit sa Ayun na nga. the drums. Kumaga, hindi na sa tingin eh. Kasi may lumapit na opportunity sa akin lately. Previous months. And may pinirmahan kasi kaming NDA. So, while we are still... Ano yung NDA? Sorry, non-disclosure agreement. So, bawal muna i-announce, bawal sabihin yung working on. Pero, just to give a clue, mainstream, kumaga, yung nagbubuo ng banda na yun ay mainstream person. So, yun. Yun lang yung pwede ko pang sabihin. Pero nakikita nyo naman. Nakikita nyo yun. Alright, abangan nyo yan, guys. Yeah. Follow nyo lang si Krisa sa kanyang IG tsaka Facebook page. Krisa Meow. So, Dapat yung catchers ko pala. Anyway. Next. may, yung gagamitin mo doon na instrument, drums. Yeah. Comeback is real. Huwag mo sana kami kalimutan. Siyempre naman. Luis Drum Studio to eh. Huwag mo kami kalimutan pag tuloy-tuloy na. Yeah. Parang kasi nag-quit na ako for good, actually. As in, parang, it's done. Kaso, that opportunity is so big. I cannot resist it. Parang, Opportunity na yun. oo, parang, it's something na, never pa ako naka-receive ng ganong kalaking opportunity. Ganong big deal na connection. So, napabalik ako. Kahit to sabi ko, quit na ako. Kaso, pag ganun na, ayaw ka pa ba? Forever na yan, yung drums sa'yo. Nga pala, sa IG mo, nandun yung mga previous na drum cover mo, no? Yeah, panoorin natin yan, guys. Tsaka sa amin pala, meron din na... Wag niyo muna kay stock. Mag-update ako, promise. Pero sa akin na lang, sa YouTube channel ko, Luis yeah, Drum yeah. Studio. Panoorin niyo daw si Krisa, no? Nasa, Yes. siya? LDS performer. Yan. Kailan mo balak ulit? Ikaw! Baka may bawal ata, di ba may pinirma kang NDA? Ano yun? Bawal ka mag-perform sa iba? Bawal ka magbanda na iba? Ganyan? Kapag nilaunch na kami, Mm. kumbaga, commitment na yon. Pero as long as hindi pa kami nila-launch, pwede pa, kumbaga parang freelance pa rin ako ngayon. Okay. Kasi parang, you will undergo training pa. Mga ganun-ganon. Magte-training ko pala yun. Yeah. Para, O at least, may bago kang matutunan. yeah. Tuturuan ka shuffle. Pero, oo, ang dami pa akong talagang more room for improvements pa talaga yung skill ko. Tama. Marami pa naman. Kahit naman, lahat naman eh. Kahit naman ako din.
ba? Pagka may chance. Mm. Busy din sa trabaho ako eh. Pero, ganun talaga sa music, no? Walang katapusan. Dapat Oo. always Ah, learn. maraming room for learnings. Lalo na sa experience natin. Kagaya ko ngayon. So, tagal na rin ako na-stop sa pagbabanda kasi nakafocus ako sa business. So, ngayon ulit kami ng banda ni Sir Blue. Shoutout Sir Blue. Kala ko pa manonood ka. Tsaka yung isa namin teacher, si Teacher Jen. So, buo kaming banda, alternative band. So, this time, tatry ko na yung mga iba't ibang way sa sa pag-play sa gig. Yung kagaya ng mga equipments, ganyan. Tapos, syempre kasama natin si PJ doon. Oy. Ayan, bilang taga-pitik, tsaka taga-video. Wow. So, sa sa buhay natin ngayon, kamusta naman ang Krisa? Yeah. Ang dami ko kasing layers sa buhay ko. Alin doon? Let's say kasi yun nga, may may business ka as ano ba yan? IT business. Yung binanggit ko ba sa'yo sa chat o yung IT person ako na guest speaker ako? Hiwalay kasi. Sa ngayon, yung nasa public. Ayan yun sa public pa. Yeah, yun, I really enjoy it a lot kasi sa drums, nasa likod lang tayo. Hindi tayo umawak ng mic. So, ngayon, mic. I'm really speaking. Yung ganun, parang bago siya for me. But at the same time, I'm still at the stage. Alam mo yun? Kumaga, may sort of performing pa din. Ganun. Limelight pa din siya. And everyone's looking at you. And mas nakakaba, in a way. Kasi, ako lang yung nasa stage eh. Oo. Alam mo yun? Parang, May ka ba doon? May script ka? nung una, yung mga una kong, guest speaker, meron pa akong notes. Tapos, sumunod, na lang, outline na lang. Tapos, sumunod, wala na. Wala na. Kabisado mo. Yeah. And, ganun. Ganun. Although, iba-iba sila ng topic kada event. Pero, parang, sa drums din. The more you play in public, the more you... Makakapa mo na. Yes. Kung ikukumpara mo sa ilang perform ka na sa stage eh. Lalo na sa Music Hero, Ayun di ba? talaga, grabe. Ikaw lang yun. yung nasa stage Yeah. noon eh. Bakit ngayon parang mas kinakabahan ka pa rin sa nag-speaker? Iba yun eh. Kasi, Iba yung Oo. talaga. Iba talaga yung ikaw yung magsasalita. yeah, iba siya. Kasi movements yung sa drummer eh. More on body. Ano yan? Hand and Oo. coordination. Oo. So, sanay ako na tahimik lang ako pag nasa stage. Ano ko ba? Extrovert ko ba? Or introvert? Introvert ako. Kaya medyo Yeah. Pero I think the build up mo na yan. Yeah. No? Hindi ko napansin na introvert ka. Pero, Madami akong kilalang introvert. mm, Ako dati introvert ako. hindi na. Ngayon tamad na lang talaga ako lumabas. Mas gusto ko matulog na lang ako. Well, Pero- that's adulting. Pero marami akong introvert. Pero ikaw, iba naman yung approach mo eh. Hindi mo mapipil na introvert. I don't know, by experience na din kasi lagi akong marap sa tao. Oo. Kumaga, yung communication skills, natitrain naman siya eh. Whether introvert ka or extrovert ka. Hiwalay siyang variable sa pagiging extrovert or introvert. Sa bagay, no? Yeah. Pero eto, since introvert ka talaga nung pagkabata mo, no? Paano, kasi Ay, actually, hindi yung pagkabata. Yung paiba-iba. parang May- pinabukasan. Extrovert ako ngayon. May, Labas ka na ako. Yeah. Mag-music hero nga ako sa yeah. pag-uwi. Introvert ako. Dub cover na lang ako. Ganun ba yan? Hindi naman ganun kabilis yung pacing. Mga after 5 years. So,
extrovert. Ano ko? De, galing yan sa ano, sa mga nangyayari sa Yes, buhay natin. yes. No? Yeah. Pero ito, kasi kung ano, sa pagiging introvert mo, actually maraming mga tao na, maraming mga musician na nahihiya talaga Mm. mag-perform sa stage. Mm. No? So, ikaw, paano mo na-overcome yung shyness mo or yung, let's say, yung kaba mo? Sa ano to way back to sa pagdadrums mo. Yes, yes. Para ma-share natin sa ano. Yung practice talaga. Kasi dun manggagaling yung confidence mo talaga eh. Hindi pwedeng darating ka doon, di ka praktisado, tapos fake confidence yung ibibigay mo. Hindi pwede yun. So, mas magiging confident ka kung alam mo yung ginagawa mo. Di ba? So, that's number 1, practice. And then number 2, your looks. Make some effort for your looks. Kasi, kapag parang may insecurity ka, tapos, syempre, ma-conscious ka, di ba? So, Sa itsura. No? yes. Yun. Kasi, nasa stage ka, talagang ma-conscious ka, mahihiya ka. So, ang formula ko dyan is, hide your insecurities, and then, highlight your assets. For example, kung insecurity mo is bilbil mo, tago mo yan. Huwag ka magsuot ng crop top. Kung ang asset mo ay yung legs mo, yun ngayon ilabas mo. Yung mga ganung bagay. So, hide your insecurities. And, ano yun? Sabi ko? Hide your insecurities. Highlight your assets. Yeah. Kaya pala daming nagdito ng cover kung dito lang. Dikit yung ulo. Oo, dun sila komportable di ba? Yun. Ano pa? Dalawang points na yung sinabi ko, no? Tapos, number 3, ano ba? Una, practice. Pangalawa, looks. Number 3, yung harmony with the band. Yun. So, kahit anong galing mo, kahit anong ganda ng looks mo, kung hindi kayo kamada ng band, wala din, parang ang awkward yun din sa stage. Mahihiya ka din. Para ka mag-isa ka doon sa doon. Ganun. Yeah. Ayun. Tama. Yung, kasi, ako, nung una kong play sa stage kasama ng banda ko, actually, yung una kong pinarepair sa practice is, ini-imagine ko na, kasi alam ko na yung venue, sinesearch na namin yung venue eh. Pinag-uusapan na namin yung venue. Kasi alamin ko pa doon yung kung anong drums yung gamit, kulang ba, or walang cymbal. So, nakikita ko yung venue. So, kapag nagpa-practice ako, for yung first gig ko na, so, pag-practice ko, ini-imagine ko na yung nasa venue ako habang matugtog ako. Yeah. So, technically, nakapikit ako. Mm. Tapos, actually, doon ko na-feel, kinakabahan na ako noon. Practice pa lang yung ako lang Yes. Kinakabahan na ako Yes. noon. Yung parang gusto kong kabahan. So, kinakabahan na ako, tapos nagkakamali ako, ulitin ko lang ulit. Nung nag-practice na kami, band practice na. Doon ko naman na parang na feel na kailangan i-trust ko yung banda. Kasi sabi din nila sa akin yun eh. Dinig ba yung dighay ko? Di naman. Okay, continue. Yung na sabi rin nila sa akin yun, sabi nila, magtiwala ka lang sa amin, kami bahala sa'yo. Ang ganun. Lalo na yung bayista, sabi niya, akong bahala sa'yo. Mag-play ka lang, akong bahala. Yan. So, nung siyempre, nag-rehearsal na kami, nakaka-vibes ko na sila. So, I think yun yung reason nung nag-play na kami sa gig, hindi na ako masyadong kinabahan. O kasi parang ko na, sama-sama kami dito. Parang gano'n. Yeah. Nagkaroon ako ng sa banda. Tapos at the same time, yung ini-imagine ko, parang nangyari, parang naging usual na sa akin kagad. Yeah. So, ganun yun na. Although, kinakabahan pa rin ako nun, pero hindi na ganun. Yung malala na, yung masyashock. Yes. Tawag doon? Stage fright. Oo, yung stage fright. So, hindi ako umabot sa ganun. Ayun. Ganda nung technique na yun. Imaginein mo na, nasa stage ka na. Yeah. Oo. Ginagawa ko din yun dati. Oo, yun din isa sa tinuturo ko sa estudyante. Pag magigig sila ng banda nila, yun.
Kasi sabi nilang kinakabahan sila, yun, tinuturo ko. Mm. Ganyan. Yeah, So, tama. imagine mo ganyan. Tapos, wag ka na magtugtog. Ganyan. Discourage na. Courage. Bigla. Ayan. So, yung nung before, nung kamo nagkikig ka na, no? Napapasin mo ba na dun nawawala yung pagiging introvert mo? Kinda. Parang may iba akong personality kapag nasa gig scene. Oo. Yeah. Pero, nung time na yun yata yung extrovert ako. Oh, yun nga yung nagpa-extrovert. Yes. Oo, ganun. Yun. Ako kasi ganun sa tingin ko. Mm. Introvert ako before eh. Tapos, what I mean introvert is talagang pag uwi ko sa bahay, ayoko nang lumabas. Hindi sa pagod Parang kahit bakasyon, ayoko nang lumabas. Yan. Simula pagkabata ako. Mm. So, ngayon, anong nagbabanda na ako, medyo mas nagiging mainipin ako. Kasi before, hindi talaga ako madalas makipag-usap. Okay. Then, so, kahit sa bahay, tas may bisita, di ako nakipag-usap. Sa klase, di ako nakipag-usap. Sa mga kakilala ko. Yung alam ko lang na pangalan sa classroom, yung katabi ko lang. The rest, di ko alam. So, Di naman ako ganun ka-introvert. Iba yung level. kumbaga legit ako na introvert. Ako ano lang. So, nung nagtatrabaho na ako, tapos nababanda na ako, doon nawala. Doon siya mas naging mainipin ako, mas gusto kong kumausap ng tao. Ganyan. Hanggang sa mas na siya. Napansin ko na ano na ako. Ganoon na ako. Kaya na-identify ko kung introvert siya. Okay. Ako ba Hindi nga eh. hindi yan nata. Kasi yun sa akin siguro 50-50. Alam mo yung ambivert? Ambivert? Oo. Hindi, Parang, English yun eh. yun daw yung parang half extrovert, half introvert. Ganon. May ganun pala. Pero yung pagiging introvert ko kasi, it's because of, that's how I recharge by spending time alone. Oo. Hilig akong mapag-isa. Yun yung pag-recharge mo. Yes. Parang, kumaga may social battery ako na naubos. The more I spend time with people, parang nag-run out yung social battery. Tapos pag, lobat na yung battery, me time. Oo, I will disappear muna for a while. Eh di pagka nag-speech ka, after na, Oo. wait lang, charge lang ako saglit. Sabi yung CR dito. Ganon. Me time. Kahit saan yung events, ang tagal ka sa CR para Di ba naisip na ano ba, sa tingin mo ba medyo na hassle yung ganon or kunyari nagagano ka me time tapos may kumakatok, Chris, wait lang. Okay. Manageable naman yung gano'n. Manageable. Pagka ganun ba nag-ano ka earphone? Minsan. Kasi para wala kang marinig. Minsan. Or pagka alam mo yung mga yung sa tingin ko yung me time ko is pag may pusa. Ako may pet. Wait, Chris, amiyaw ako. Ay, pet. But, Magaganon. Pero may alaga ka. wala, ako yung pusa kasi. Pipet ko na lang yun. Sarili ko nga. Love yourself. Pero nakakaano din daw yun. Nakaka-relax din daw yun. Alin. Yung pag may pet. Oo. Hindi, nare-relax lang ako sa sarili ko kasi Ano yun mo na lang. Ano yun mo na lang yung sarili mo. Yeah. Gaganon. Wait lang, mag-me time mo. Gaganon. Pero, ay, tika naman. Pero sa shoutout sa'yo, Leo Makaraig. Yan. Hello! Nanonood si Sir Leo. So, sa mga, nung
hindi, nag-inactive ka na sa drums. Di ba, binita mo na yung drums? Yeah. No. Ano na yun? Ano naging focus mo na nun? Yung sa IT Ay, sa career ko na. business na. Yep. Alam mo ako, hindi ko talaga naisip mag-quit. Mm. Congratulations to you. You are stable. Thank you. Quit na nga. Pag akong tularan. Pero hindi ko naisip mag-quit in a way na hindi na ako maggagawa ng any related sa drums. So parang nag-stop ako sa pag-play ng drums dahil wala na akong banda. Mm. Pero tinutuloy-tuloy pa rin ako sa business. Tapos nagde-drums ako ng minsan-minsan, gano'n. Mm. So, hindi ko naisip na, "Oy, Don Lucas." Shoutout sa iyo, Don Lucas. So, yung Don Lucas, kabanda ko yan before, yung unang banda ko na with the compo. Yan, yung puro compo yung namin. Tugtog namin. So sa nung time na parang medyo na-down ako ganyan. Hindi ko rin naisip na alam mo yung naisip ko noon. No. One time na down ako. Sa halip na drums ang i-quit ko, trabaho ko talaga, kinuwit ko. Kasi nagtatrabaho ako nun eh. Yeah, tapos nagda-drums ako. Tapos nagbabanda na ako. So, hindi na stress ako. Tapos, na-stress ako kasi yung pagda-drums ko actually, parang hindi na ako masyado nakafocus sa work dahil sa pagda-drums ko. Yun talaga yung usual phenomena eh. So, sabi ko, ay, quit na ako sa work. Yun, nag-resign na ako. Yung work talaga na yan, Oo. nakakasira yan ng Nakakasira ng pagbabanda yan. Kaya yan. Saka yung pag-aaral din, nakakasira ng Ganun yun. Tadhana na yan eh. Yun nangyari sa akin noon. Pero good thing naman actually kasi kung nag-quit ako sa pagda-drums. Wala to. Oo. Diba? Galing. Alamang pa rin ako ngayon. IT specialist. De joke. Ano lang sa clerical work. Yeah. Sa office. That's my goal din eh. To escape the Sa work. Oo. Totoo. Pero nag-enjoy ka naman sa Sa ngayon. sa speeches. ay yung sa yung pagiging guest speaker. Gusto ko talaga yan. Pero yung day job ko kasi. I have a day job kasi as a systems analyst. Yun yung Hassle ba? Parang stressful ba? Ganun. nag-enjoy ako. Yun nga lang 8 to 5 kasi siya. And I want to go all in soon sa business. So, I have to choose, di ba? Tama. Sooner or later. So, nandito pa ako ngayon sa transition phase kasi first of all, kailangan ng funding ng business ko. Tama. Then, diba? And then, number 2, I'm still learning some stuff, ganon. Parang, nasa learning phase pa ako. Ayun, parang, ganon din yung mindset ko na business shit. Shit. Okay lang yan. Underrated tayo eh. Ay, ano pala to? Ano? Naka-live pala tayo. Okay lang yan. Yung iba nga, walang makain. Sige. Sige pa, kwento ka pa. Ayaw, baka, naman yung bibig ko eh. Hindi, sige lang. Ano yung isa sa stress din sa'yo doon sa current work mo ngayon? Papa-stress? Yun lang talaga yung time kasi super time-consuming lang talaga. Tapos, ayun, ang dami ko kasing gustong gawin sa buhay. Marami. Pero actually, yung work mo ngayon, 8 to 5, ano yun eh? Yeah. Regular Yeah. work. So, parang napakapagod. Ganun, nadidrain ka, ganyan. Mentally draining. Mentally draining. Pero yung business na
pinofocus mo ngayon is related dun sa current work mo or different? Kumbaga, it's kinda related. Ano siya, kumbaga, I'm building something using the skills I learned from that industry. And, ay, sorry. Tumutugo, eh. So, sorry. Pero, kumbaga, it's just, a means to an end. Yun. Pero, it's more of parang may pagka-healthcare and then nasa intersection of healthcare, then IT, tsaka ano? Ayan, nag-comment si Don Lucas. Ano sabi? So, kung nagpatuloy ka sa banda, bro, di mo na sana kaharap si Miao ngayon. Tama. Tama. Tama! Yun! Kaya alam niyo na yung gagawin, guys. Alam niyo na. Mag-resign na kayo. Shoutout sa'yo, Don Lucas. Yan. Lead guitarist namin yan sa Don Lucas Project. Hello? Oo. Okay, doon sa tingin mo ba parang di ba kamo may project ka may bago kang project na secret? Yes. So magda-drums ka doon, di ba? Yes. Sa tingin mo ba pag nag-resign ka ngayon sa work mo tapos nag-business ka, paano yung plano mo doon? Maaano siya. Kumaga, pwede, pagkasabay. Yes. Kasi, mas hawak ko yung oras ko doon. Oo, kasi sa pag-business actually, ang talagang na-realize ko dyan is, hawak mo ang oras mo pero kailangan discipline. Yeah, discipline. Oo. Discipline. Kasi ako, hawak ko nga oras ko, naubos naman oras ko Sa? sa pag-business. Shoutout Shoutout sa'yo, Mark Carisma, si Idol. Oy! Shoutout, Idol. Yalo mo yan. Palike and share naman. So, going back to that, kasi sa business, you can leverage eh. Diba? You can delegate things to people. And sometimes, ang gagawin mo na lang, monitoring talaga. Close monitoring, diba? Pero, Baka malapit ba yung, okay naman yung boses ko. Nag-comment si Idol Mark Carisma, sabi, hawak mo po ang beat. Tama yan, bro. Ako lang bahala dito kay Krisa. ano yun? Anong bahala sa akin? Yung beat. Ano yan? Basic beats yan sa drums. Yung ano yun eh, yung parang trend yun, diba? Yung hawak mo. Beat. Oo. Yeah. Introvert kasi ako, di ko alam yun. Oo ba? So, ulit yung sa, mo na, yung sa time mo, no? Ako, nung sinisimulan ko to actually, tapos nagbabanda ako, ginamanage ko siya, pero sa totoo lang, may sinasacrifice talaga akong time para sa banda. Saka sa sarili ko, Yeah. Kahit similar kasi music business to. Tapos banda, magkalayo pa rin sila eh. Yeah. So, sa tingin mo, ikaw, may bili kang ganun din, sacrifice. Oo kasi... Kasi isipin mo, may bago kayong i-aareglong kanta. Time consuming talaga yun. Yeah. Oo. Pero, Gagano ka lang. Me time lang ako saglit. Yan. pero, for me kasi, whatever you do, whether you're working, you're in business, or you're always sacrificing. Diba? Diba? So, so, why not just sacrifice for the things you really want? Diba? So, Tama. yun. Bali, netong nag-work ka ngayon, sa tingin mo ba, yung right time para i-start yung business mo is malapit na? Yeah. Oo. So, pero yung sa pagdadrums naman sa tingin mo. Kasi actually maraming makaka-relate dito eh. Yeah. Kasi doon sa yung mga ibang tao na nagda-drums, tapos let's say wala pang banda. Iisipin nila, ano bang sense ng pagda-drums ko kung parang hindi na ako nag-e-enjoy, ganyan. O kaya, yung iba naman na nasa banda ngayon,
tapos nag-work sila Yeah. or nagbi-business, hindi nila ano yung time nila. Mm. Hindi nila ayos Yes. sa time nila. Mm. So, sa tingin mo ba pag nangyayari na sa iyo to, the future, ano sa tingin mo yung pwede mo maging advice or makukwento mo? Well, ano kasi yan parang passion versus career topic na yan Tama Tama. ba? Kung passion versus career. Oo. Yung work mo, day job mo, tapos passion mo yung pagbabanda. Oo, tama. Diba? So, madaming factors. Number one, responsibilities mo. Baka kasi may binubuhay ka. Diba? Siyempre, priority mo yan. O yung work. Oo, yung Income. work. Yes. Pero kung wala yon, number one na yon, tapos parang you have nothing to lose. If you fail, walang madadamay. Oh, Parang that is the best time. Bata ka pa. Why not? Right? Why not? Pero kung kunwari, may pangarap ka na maging ganto, maging doktor. So you really know, you really have to know what you want. You're as early as 20 years old or 25, yan, or 30. Ewan ko, bahala ka sa buhay mo, basta alamin mo. yung mga, yung sa mga nag-work na. So nag-work na. Kung nakakasira. Pero kung kasi, ano yung long-term plan mo sa buhay mo? Oo, sa bagay yung Diba? planning. Oo, yung planning. Kasi, depende yan. Kung ang plan mo is ma-promote, then may certain position ka tina-target, kung yun talaga yung nasa puso mo na gusto mong gawin for the rest of your life, Yung goal sa life. yeah, then why not? Pursue it. Kung dyan ka masaya. Pero kung di ka masaya, and then you have nothing to lose, wala kang binubuhay, why not pursue the things that makes you happy? Yeah. So, yun. Mag-quit na kayo. Pero, Tama ka. but again, yung number one point ko kanina, responsibility. So, Ako kasi, ako medyo hindi ako makarelate ng konti dahil kahit pa paano, yun yung ko yeah. Nandito pa rin ako, yung business ko is music related. So malayo to sa iba, no? Yung Yep. iba kasi iba yung work nila. like me. Mm-mm. So kung magpa-practice sila tapos wala silang drums, di ba? Hmm. Mag-ano muna sila, re-renta. Ako Ganun nandito din yung, na lang. ano ko dati. Ganon. So, siyempre mahirap din na pag may banda ka kasi ano pa kayo ano nyo pa yung scheduling nyo check nyo pa. So, medyo hindi lang ako masyadong doon. Kaya ikaw tinanong ko. Kaya pala nandito ako para doon sa, para doon sa future. Shoutout sa, sa tita ko nga pala. Hello po. Hello po, si Gloria Lumawi. Yan. Passion plus career. Sino yan? Passion plus career equals no jowa, sabi ni Don Lucas. Yan, sabi. Parang ako yun. Kasi pinagsabay. Ganun pala yung mathematics na. Legit yun. Passion plus career. Ano ba ang sa bagay yung passion plus career, ito na nga yung yung parang sa akin din. Itong Pero yung related nga kasi yun sa'yo. Oo. Oo. parang yun yung pero sa tingin mo ba yung sa pag sa pag speech sa ano tawag doon? Puro speech. Ano ba tawag doon? Parang house speaker. Wow! Iba yun! Tawag doon? Guest speaker? Or speaker? Ano tawag yun? Speaker? Basta speaker. Ayan, nanonood din ng nanay ko. Shoutout po sa iyo, mami. Nora Lumawit. Ano yun? Ang tawag doon? Ano nga yun, PJ? Yeah, PJ. Ano ba ito? Marami, parang yun din yung
parang keynote speaker, Bas- presenter, Hindi na talaga ako. Basta speaker. sa invited. Ayan, yun. Bali, huwag kang mag-search dyan, ha? Baka mag-lag tayo. Ayun, nag-comment ulit si Idol Mark Charisma. Sabi. Napakahirap mag-commit sa reality life. Tapos, passion sometimes after shift, need mag-geek. Walang tulog, pero the end of the day, masaya pa rin. O, tama. Mahirap talaga pag nag-geek, no? Ako, nung after dito, actually nga hanggang ako minsan, hanggang 10 madalas. So, pag may gig kami, umaalis na ako dito ng 7. Pero, after matatapos kami sa gig, mga alauna na kami uuwi, alas 2 a.m. So, pag ang hirap kinabukasan eh. So, yun yung lalo na nung naka-acoustic pa kami dito, no? Yung cymbal dito, yun yung gamit ko. So, binabalik ko pa kinabukasan. So, yun, ganun din. Ang hirap. Pero masaya. Pero, naranasan ko yung pinaka-intense na ganyang sitwasyon, Bulacan to here. So, minsan, Layo nga. yeah. So, yung gig is, let's say, I have to be there at 6 p.m. Alis ako ng Bulacan, 3 p.m. So, that means, gagayak ako, 2 p.m. So, just, ang haba na nun para lang makapunta ako sa 6 p.m. Tapos, Daming naubos. tapos waiting pa. Hindi pa naman kayo sasalang agad, di ba? Tapos pauwi. Ilang oras ulit yun. So, parang just for that 10 minutes or 20 minutes set, grabe yung naubos sa akin. Yeah. So, parang it's not worth the, parang I have to choose my career na eh. Parang nasa adulting era ako noon na, and, parang ano ba yon? Naging love ko na yung ID career path ko. Parang nakikita ko na yung sarili ko na, I love this IT career path. Well, until now. Kasi pati yung business ko, related pa din yun. Oo. Parang kung titinan mo, no? Pero maraming mga drummer na IT. Marami rin ako kilalang ganun. Ako, to be honest, IT din. Joke. Yeah. Pero akala Pero ko lang broad kasi yung IT eh. Oo. Sa lang ako sa programming side. Sa back end. Wow. Yan. Sa front end na rin. Yan Sabay na natin. Yan. So, pero mas nag-drums ako. Tinanggal ko na yun. Yun nga, di ba nag-quit ako sa work. Okay. Pero yung sa paggigig, napipil ko yung mga yung mga ganun nga, yung parang mag-play ka lang 30 minutes ang nakasensor, 20 minutes. Pero at the end of the day, parang nakakatanggal pa rin ng stress sa akin, yung parang worth it. Pero pagod. Kaya masaya pero pagod. Ganun yung namin nun eh. Yung nangyayari. Pero ang isa kasing phenomena din dyan, yung magkaiba yung career and passion, ang nangyayari is, medyo mawawalan ka ng gana dun sa day job mo, kung hindi siya related dun sa passion. Kasi, alam mo yung dopamine? Gamot ba yan? Ano siya? Ikaw, alam dopamine. Ay! Pamin lang ang alam ko eh. So, yun yung hormones in the body na responsible for, nag-spike siya kapag na-excite tayo. Yun. Spike. Ganun. Gets mo? Yes. So, kapag nasa gig, spike. Pag sa akin nag-spike, high blood na. I don't know what's the better term, pero I think you get the idea. So, pag nasa gig, nag-spike yung dopamine na, and then, tomorrow, nasa day job ka, dopamine crash. So now, dati yung work mo, parang na-excite ka pa. Kaso nung dinagdag mo yung mas nakaka-excite na bagay, ngayon, yung job mo, parang ang hirap na tuloy. Yun. So, yun yung parang isa sa naging goal ko dati, kaya ako nag-quit. Kasi parang mas na-excite na ako sa banda. Dapat mas na-excite ako sa career ko. Kasi yun yung bumubuhay sa amin eh.
dapat excited akong trabaho. So, nangyari naman. So, ganun siya. Kaya, minsan, baka akala natin na hindi para sa atin yung job or we cannot love the job. Pero baka ang problema pala is meron tayong ginagawang mas exciting pa doon outside our job. Kaya di natin na-appreciate. Oo, yung job natin. Or, yeah, mas nahirapan tayo sa job. Ika nga sabi ng iba, love your work. I Yeah. love your job. Ito, may comment ulit si Idol Mark Charisma. Quick question, dumating na ba kayo sa phase na parang mag-quit or ayawan na? Tapos, wala kang flame. Wala ka ng flame, tapos biglang may opportunity na magpa-flame, kayo bigla na sobra. So, balik gana ulit sa system ng music. I think ito yung sa'yo eh. No? Sa sa magiging future project. Yes. Ganun yan. Oo, tama, Idol. Ito, si Krisa ay nagka-paste na ng pag-quit. Literal. Literal na quit. Binenta na yung drum set. Oo, pamigay price yun. Swerte nung nakakaw. Actually, kung hindi yun color pink, binili ko yun eh. Pwede naman skin. Pero yeah. Irerarap. Ano. Pero interested ako dun before eh. Kung di lang talaga yun. Kung di ka ako na talagang bilhin yun. Next time, pag magpapakostom ako, black na o kaya silver. Para madaling ibenta. Pero itong since itong, di ba, may future, may future gig, project ka as a drummer. May bala ka bang bumili ulit na drum set? Oo. Yeah. Pero actually, sila yung mag-handle sa amin kasi balak nilang mag-produce ng home studio for us. Kasi Social. Sana all. may budget sila eh. Yung mag-aalagaan nga, kami. Ganun. Yun. Ayos ah. Yeah. Saan ba yan? NDA eh. Ayos. Mm. So maganda at least naka-prepare ka na, no? Hindi mo na kailangan naka-prepare na para sa inyo. Yeah. Pero itatayo pa lang yung studio na yun for us. Good luck dyan sa... Total kamo mainstream, di ba? So I think mabilis na lang yan. Yeah. Connection sila eh. Yun yung mahirap kasi sa pagbabanda eh, di ba? Ang dami ko nakikitang sobrang ang gagaling pag napanood ko. Tapos tataka ako, bakit hindi pa ito sikat? Ang daming mahirap eh. Ang daming Kasi- kagaling tapos may sikat. Meron kasing kagaya ng label, no? Kailangan pa ng label. Minsan sa mga ganun, i-correct din yung sarili nyong gawa. Oo. So, sa amin nga nun, may ganun, di pumayag yung vocalist namin Na? na baguhin yung lyrics. Oh. Kasi gusto nilang masyado daw hindi pang masa. Oh. I So, see. medyo na parang na-offend. Kasi tagal Okay. naming yan eh. Okay. Tagal namin inareglo yon. Mm. So, parang ganun. So, kung papayag ka na masacrifice yung mga bagay na ganun, yung mga correction, Mm. na magiging mainstream yung mo, doon kayo usad. Yeah. Mm. Doon usad yung banda. Mm. Minsan yung kung sino pa yung producer, siya pa yung gumagawa ng lyrics saka sa band. Mm. Parang yung sarili niyang kanta. Mm. Ganun, pag willing mo sacrifice. Yung kahirap. Mm. Pero kayo, so more cut na. Ano na lang. Kasi, sa kanila importante yung looks din. Oo. Kasi ipapackage niya kami. So, Siyempre, Teresa Miao yan. medyo napapahaba ulit ako ng hair. Para yung ganun ulit ako. Ay, mahaba mo. Butterfly, ganun. Ba't ka nga pala nagganyang hair? Dati mahaba nga buhok mo. Intentional siya for, alam mo yung identity shift. Anong alam mo about Pag-shift identity? ng identity. Pagbabagong anyo. Tinagalog ko lang eh. Tama naman. Tama ba?
Parang ganun yung nangyari sa'yo. Yun na. Sige, kaya mo yan. Kaya nga, nguya muna ako. Tama ba yung identity shift? Taka mabulunan ako. Nagkaroon din ako ng identity shift dati. Paano ba? Anong kwento? Dito. There you go. Syempre, di ba nag-work ako sa office? O, may clip pa buko nun. Tapos tawag nila sa akin nun, Alfred. So, ngayon, nung nag-start na mag-drums, naging Luis na ako. Tapos umaba na buko ng kusa. Yan. Kasi buong pangalan ko talaga, Alfred Luis. So, nakahati yung kasi yung work ko, yung previous work ko, nasa na ako nun, naging board of director na rin ako nun, Okay. nung work ko Yes, ng company, corporation. So, yung mga seaman na kilala ko, so nakikita nila ako. Pag nakikita nila ako, sabi nila, Sir Alfred. So, alam ko na kagad na doon sa side na yun. Yung sa mundo na yun, di ba? Pag sinabi nila, ay Sir Luis, so, di alam ko na dito yun. Either student yan, or yung musician na, Ganun. Yeah. Ang ganda nun. Yan yung ko sa identity sheet. Yeah. Identity sheet. Ganun din yung, ko. Kaso, hindi ko na-achieve yung ganun na, yung may name. Kasi, Lane sana eh. Krisa Lane Aguilas yung full name ko. Yung Lane, yun yung bagong identity. And which, nangyari siya sa work ko. So, ang tawag na sa work ko, Lane, Miss Lane. Yeah. So, hindi ka pala mahanap pag Oo, pag hinanap nila ako sa... Ito, sabi ni Mark Risma, hello Kuya Alfred. Uy, nga ba nung ano ba yan? Ay, may Ito, kanina. yung sinabi ko. Yan, shoutout sa mga viewers natin ngayon. Kung may katanungan kayo, magtanong lang po kayo habang sa kasarapan ng kwentuhan namin. Magtanong lang po kayo kay Chris. Ano ulit? So, wala tayo. Yung sa identity shift kasi, di ba, yun kasi yung after kong ibenta yung drums, after ko mag-quit talaga, and then, parang nag-promise na ako sa self ko na, I will go all in sa pagiging IT. Kasi, kasi, before that, nung hating-hating kasi talaga yung oras ko nun sa pagbabanda nga, parang nawalan na ako ng oras to upskill. Sarili mo, sa IT world kasi, mabilis yung pacing. Nakita mo nga ngayon, AI, ang daming bagong tools. Kalaban pala ngayon is AI. Pero the way na, I think yung mga IT kayo, ginagamit yung AI ngayon. Yes. Yun So, yung nangyayari. yun, yung, alam mo yun, after work kasi, ideal na you spend more time pa to explore the new tools, yun, upskill. Hindi pwedeng stagnant ka lang. Yun, ganun. In which, hindi ko siya naggagawa that time kasi banda eh. Yun. So, Mag-upskill sa banda. so yun, parang nagkaroon ako ng imposter syndrome noon na parang feeling ko di ako magaling sa work ko, ganyan. Na yung self-esteem ko. And then, I decided to flip the script na, no, this will stop. I will exert more effort para mas maging magaling ako sa ginagawa ako sa work, mas maging competitive, yun. I want to be excellent, I want to be great at what I do, ganun. So, parang yung eto siya, parang commitment to self. Every time I see myself in the mirror na, parang reminder siya na, hello, Krisa, bago na, it's a new identity, it's a new world. Parang, If pinahaba mo na yung book mo, so ibig sabihin mawawala na rin yung... ano siya, parang okay na yun. Kasi what matters is that period of intensity. So, kumbaga, hindi na mawawala yun eh. Kumbaga, kung ano yung galing na nakuha ko from this period, hindi na mawawala sa akin yun. Diba? Forever na yan. Yeah, so, very helpful naman yung identity shift habang short yung hair. And then pag haba ng hair, magkasama na sila.
Oo, Diba? nag-combine na. Kasi Yeah, integration na. nadagdagan na yung hair eh. Yeah. Nag-combine na. Ganun. Parang isipin mo na lang na for a while naging, ano ba yun? Yung ano ba yung yung Cook? cocoon tuloy. Hindi. Oh, Cocoon? parang Kakon? cocoon or parang yung caterpillar bago ba yung butterfly. Oo. Parang, Pupa? wag ko, hibernation. Ayan. Parang ganun siya, hibernation. So, dito sa, tawag dito? Ay, ito, shoutout kay Idol Kibo Head. Hello po. Yan. Ako, 9 years suminto. Bumalik ng mas matanda. Ayun. Yan. Okay lang yun, Idol. Para, syempre, kaya ka bumalik, Idol, kasi nasa puso natin. Yeah. At saka nasa dugo natin ang pagtadrams. Yeah. No? Nag-makeshift ba tayo? Ano? Ano ulit yun? Change shift ba? Identity shift. Identity shift pala. Oo. Identity shift. Parang hirap sabihan. No. Tsaka ano pa yun? Kasi diba, hair is the crowning glory nga daw. Pag yung babae, mas maganda kapag mahaba yung buhok. Sabi nila. Mas maganda ka kapag mahaba yung buhok mo. So, Di naman, kasi maganda ka. I know. pero kumbaga, that time, I didn't care anymore about how I look. Kasi hindi na importante sa akin yung public person ako. Hindi na importante sa akin yung fame sa Facebook. Kasi, Popularity. yung popularity, parang, ego death, ganun. Sort of ego death na, hindi na mahalaga yung iniisip na ibang tao. Ganun. Parang, ano yun? Ay, ayun. Wow! Running time na pala tayo. Pero, ito, last comment galing kay Idol. Question, what are your thoughts about vibe coding? Since AI can do everything. Sino yan? Pero Sino yan? syempre, si Idol Marcaris. Sige. Pero hindi pa rin perfect dahil AI. Yes. So, what are your thoughts? So, ito, makakasagot sa atin si IT Vibe coding. Yeah, analyst. vibe coding, okay siya for prototyping. Pero, for production, talagang, ang dami pang issues eh. Kaya security issues, ganyan. Hindi pa time, ika nga. Hindi pa tayo. Let's wait more years or baka months nga lang eh. Who knows? Malay natin. Pero ngayon kasi, parang naging hype kasi yan na, hindi mo na kailangan vibe code ka na lang. Ganyan. And then, after a few months, yung tao na yun, maghahanap siya ng developer to debug that vibe coded app kasi either may nasira or hindi niya na Maabalik. Hindi niya mahanap yung yung error. Oo. So, balik sa sa dev. So, yun yung problem ngayon. May stuck ka kapag nag-rely ka fully sa vibe coding tools. So, the key here is to learn the fundamentals pa rin. Hindi pwedeng straight ka na lang na mag-vibe code. Or, Para sa mga yun eh. I think yung dati kasi copy-paste eh. yes. Copy paste. So, ako dati copy-paste kasi ako. Search ko lang sa... Oo, yun. figure out ko na lang yung sa variables. Mm. Pero, yan. Tayo ba talaga tayo? Enjoy ka, no? Sarap ko kausap, guys, di ba? Ano ba, PJ? Walang insight. Alright, so, maraming salamat sa nanonood. Late na naman si Sir Blue. Shoutout sa'yo, Sir Blue. Replay na lang. So, yan, maraming salamat sa mga viewers natin ngayong gabi. Magbabalik ulit kami next Friday, 9 p.m. So, abangan nyo po dito lang sa Luis Drum Studio. So, uli, ako nga pala si Luis ng Luis Drum Studio. And then, sige. I'm Chris Amiel. Alright, kita-kits. Maraming salamat. Bye-bye. Bye! The silence.